Sa 25 pesos mo, Gold Premier Member ka na. I-click na ang Join button para maging Gold Premier Member ka na. Dahil sa 25 pesos mo, ikaw ang laging una. Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Mahal kong Rebecca, nawa makarating sa iyong liham kong ito na ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Napapansin ko na tila baga napakahaba ng panahong lumipas habang hinihintay ko ang araw na tayo'y muling magkikita. Binibilang ko ang bawat oras, bawat minuto at sandali na dumaraan at tila baga napakatagal. Hindi ko mapigil ang aking pananabik na muling masilayan ang iyong mga mata. Mahawakan ang iyong mga kamay at mayakap kang mahigpit. Pasensya ka na, Rebecca, kung ako may nagiging romantiko sa sulat na ito. Marahil dala ito ng aking damdaming nangungila sa iyo. Rebecca, sa awa ng Diyos, inaprobahan ng aming kapitan ang aking pag-uwi. Alam kong kailangan mo ako sa iyong tabi sa kabuuan ng iyong panganganak. Asya nga pala, nag-aalala ko sa iyong ipinalita sa akin na nahihirapan ka sa iyong pagbubuntis. At ang anak natin sipa ng sipa. Natural lamang yan. Sa palagay ko, natutuwa lamang ang sanggol at siya'y isisilang sa mundong ito at mumulat sa isang maligayang tahanan. Sa wakas, makabubuo na rin tayo ng isang pamilya. Mag-iingat ka sana hanggang sa aking muling pagbabalik. Kaawa nawa tayo ng buong may kapal. Nagmamahal, Roberto Adan. Tama na, nakikiliti ako eh. Tama na eh. Teka, bakit natanong muna ako sa'yo? Ilan ba talaga ang gusto maging anak natin? Ilang anak? Eh kung akong tatanungin mo, gusto ko isang dosena. Ha? Kaya mo ba yan? Ang dami naman nun. Gusto ko mga 2 o 3 lamang. Tama na yun. 2 o 3? Oo. O sige, yan ang ipapanalangin natin sa Panginoon. Ang kakayanan ng tao ay may hangganan at limitasyon. Subalit, kapag ipinaubayan natin sa Panginoon ang anumang bundok ng pangangailangan o suliranin meron tayo, mapangyayari ito ng ating Panginoon. Mga kapatid, napakaliwanag na sinasabi ng Biblia dito sa Lucas 1:37. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Kaya't kung sino man sa inyo ang may kahilingan sa Diyos, idalangin ninyo ito ng may pananampalataya at ito'y tutugunin niya ayon sa kanyang kalooban. Roberto! Nakaahin na! Sige, nandiyan ako. Wow, sarap nito. Rebecca, dumano ba yung kartero? Noong isang linggo pa inaasahan ang sagot ng Eastern Shipping Lines application ko sa kanilang kumpanya. Alam mo, balita ko kay Paring Karding, mataas ang sweldo doon sa Eastern Shipping Lines. At siya, kapag ako'y napasok, ay makakaipon tayo ng maraming pera.
Bakit? Oo nga't makakaipon tayo. Malalayo naman tayo sa isa't isa. Pansamantala lang naman yun eh. Yan. Tanggap ka na. Ha? Siya na? Salamat sa Diyos. O, ito ng pus. Sikapin mo sana makabalik sa kabuhanan ng aking panganganak, ha? Sumulat ka kagad, ha? Oo, gagawin ko yun. O mag-ingat ka, ha? Baka matalisod ka sa ating papag. Baka kung ano mangyari pa sa ating baby. Aling Toyang, tingnan niyo, baka si Roberto na yan. Aling Toyang. Sandali lang. Andyan ako. Dito po ba nakatira si Miss Rebecca Adan? Oh. Telegrama para sa'yo, Rebecca. Ha? Dali mo rito. Dali! Dali! Kay Roberto ba galing yan? Oo. Ay, darating na siguro siya. Management deeply regrets to inform you, MV Santa Maria sank. Crew member Roberto Adan confirmed dead. Toyang, hindi totoo nakalagay dito. Hindi. Hindi totoo. Alin? Hindi. Alin na hindi totoo? Hindi. Ha? Oh, huwag mo sabihin may nangyari kay Roberto. Ha? Rebecca? Bakit? Rebecca? Huwag kang umiyak. Rebecca, kung umiyak, makakasama sa'yo. Hindi naman kita pababayaan. Nandito naman ako. Uminahan ka, Rebecca. Hindi kita pababayaan. Ano ba? Diyos ko. Oh. Hindi kita pababayaan. Nandito. Ano ba nangyayari sa'yo? Sabihin mo, ano masakit sa'yo? Ha? Oo, ano? Ano masakit sa'yo? Ha? Naku, bakit? Rebecca? Naku, ano nangyayari sa'yo? Mga ka na? Oh, halika. Sige, maupo ka. Maupo ka. Sandali lang. Naku, Diyos ko, ano ba nangyayari sa batang to? Naku, Rebecca? Manganganak ka yata. Naku, anong gagawin natin dyan? Tatawag akong kumandro na? Naku, Diyos ko. Naku, mo ko iwan. Ihiga kita. Naku, ihiga kita. Alika lang. Kumahal ka sa akin. Dali. Naku, Diyos ko. Dahan-dahan lang, ha? Sige. Yan. Dahan-dahan. Sige. Diyan ka. Ihiga kita dyan, ha? Dahan-dahan. Ay, naku. Ayan. Naku. Sige. Sige, higa ka muna. Yunot mo yung paa mo. Sige. Yan. Diyan ka. Iiwan kita sandali. Huwag kang matatakot, ha? Ipag-iin kita ng tubig, ha? Sandali lang.
Laki ang gwapo. Rebecca? Aba, meron pa isa. Kambal, ang anak mo. Ako? Ano ba ito? May isa pa. Oh, kambal ang anak mo. Ay, naku. Aba, ano ito? Ha? Rebecca? Aba? Rebecca! Rebecca! Isa ba? Tatlo anak mo! Oh, ito na. Meron pa, oh. Oh, Rebecca! Pangatlo na ito. Tatlo na ang anak mo. Sila ang tatlong mukha ni Adan. Toyang, ang magiging pangalan nila hango sa tatlong pantas. Melchor, Gaspar, at Baltasar. Para silang tatlong hari, ano? Oo. Sila ang aking tatlong hari. Toyang. Palagay ko'y hindi na ako magtatagal sa mundo ito. Rebecca, huwag ka magsalita ng ganyan. May awa ang Diyos. Mabubuhay ka pa. Ikaw ang mag-aaruga sa tatlo mong anak. Rebecca! Rebecca, saan ka man naroroon? At nakikinig ka. Pati na rin ikaw, Roberto. Huwag naman sana kayo magagalit sa akin. Sa pagpapasya kong gagawin tungkol sa tatlong sanggol na iniwan niyo sa akin. Alam naman ninyo, hindi ko sila kayang buhayang tatlo. Kaya ipinasya ko na lumos na muna ng lungsod at ipamigay sila sa may kaya. Chabeng, tandaan mo itong sasabihin ko sa'yo, ha? Ikaw lang nakakaalam ng gagawin kong ito. Iiwanan ko muna sa'yo ang dalawang bata. At kapag naipamigay ko na si Melchor, babalikan ko sa'yo si Gaspar at si Baltasar. Ha? Oo, Toyang. Makakaasa ka. Aalagaan ko silang mabuti. Maasahan ko yan, ha? Oo. Salamat. Oo.
Christina? What is it, Dad? Tignan mo nga sa labas. Mukhang may tao. Yes, Dad. May awa ang Diyos. Mayaman ang makakaampon kay Melchor. Ay, salamat. Magagarang kotse at mayayaman ang dumaraan dito. Kapag si Gaspar ay napulot na isang mayaman, tiyak, makakaranas siya ng maranyang pamumuhay. Adrian, bakit may harang sa kalye? Tingnan mo, oh. Sino mga tarantado naglagay ng mga harang dito? Adrian! Adrian! Halika, bilisan mo. Madali ka. Tingnan mo ito. Ano yan? May baby dito. Halika na. Bakit? Tingnan mo. Baby. Vicky, huwag magalaw-galaw ang batang yan. Anong malay natin? Maybe this is an entrapment. Baka Honey. Naku, honey. frame up ito. Baka ma-charge tayo ng child napping. But you know, I've always wanted to have a baby. Anong mali mo? Baka hulog na siya ng langit sa atin, honey. Baka swerte na siya sa ating negosyo. Vicky, ano ka ba naman? Hindi na alam kung saan lupalot nang galing ang batang yan. Vicky! Honey, can I have the baby? Vic, Please, honey. Ayan, kinuha na. Tingnan mo naman, Adrian. Hindi ba? Cute na cute siya. Ganda. Naku, Toya. Oh, bakit? May nangyari. Ano nangyari kay Baltasar? May kamukhang mama. Sinong mama? Kilala. Diyos ko, naku, isang dinala. Dito. Naku, teka nga, paraanin mo naman ako. Paraanin mo ako. Aguilar? Kinulat mo naman ako. Kinabahan tuloy ako sa'yo eh. Akin na nga yung bata. Oh, ba't ka naman naririto? Napadaan lang ako upang dalawin si Rebecca. Nasaan ba siya ngayon? Pumalo na ang pinsan mo si Rebecca. Ano? Namatay siya sa panganak ng 3 sanggol. Pinamigay ko na nga yung 2 sa mayayaman dahil hindi ko kaya silang buhayin. Yang batang yan, saan mapupunta? Akin na yung pamangking ko.
Ako na magpapalaki sa kanya. Dadaling ko siya sa bundok. At ako nang kikilalanin niyang ama. Ang pangalan niya ay si Baltasar. Kikilalanin siyang Commander Baltasar. Pinahanga mo ako kasama. Magaling ka na. Tiyak na marami kang pahihirapan. Kasamang Bal. Pinatawag ka ng Yama, si Commander Aguilar. Anak, kaya kita pinatawag dahil may komisyong ipagkakatiwala sa'yo at sa iyong sinanay na pangkat. Kailangan pa natin ng karagdagang sandata at ang misyon mo ay agaw armas, bawas ukbo. Lalakad kayo bukas ng gabi at ang contact man mo sa Metro Manila ay si Kajimi. Nakatira siya sa address na ito. Doon sa squatter area. Malapit sa tambakan ng basura. Hihintayin ka niya. Sandali lang. Dahil sa iyong kahusayan, katapatan, sa ating samahan, at katapangan, tinataas kong iyong ranggo sa misyong ito. Ikaw ngayon tatawagin Commander Bal. Tulad ng ipangako ko sa yumaong mong ina. Ikaw ngayon ay makikilala sa pangalang Commander Baltasar. Mga kasama at mga kapanalig, lubos ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagtitiwala sa aking liderato sa pangkat na ito. Batid ng lahat ang layunin ng kilusang ito, ang prinsipyo at ang paniniwala na pinaglalaban natin. Kailangan wakasan na ang ating kahirapan na siya ngayon ay nararanasan ng masa dahil sa patuloy ng pagsisikil, pagsasamantala at pang-aapi ng mga taong nakakataas uri sa lipunan na siya ngayon ay pinapaboran ng gobyerno.
Yamang dumarami tayo sa ating bilang at ang karamihan sa inyo ay walang mga sandata para ipagtanggol ang ating karapatan. Kaya inatasan ko ang aking anak na may ranggong commander, ilunsad ang operasyon Agaw Armas, Bawas Sukbo. Tutulak siya mamayang gabi, patung Maynila, kasama ng kanyang pangkat. Samambal, binabati ka nga pala namin sa iyong bagong tungkulin bilang isang commander. Naniniwala kami ni Kalidja na ikaw ay magiging isang tanyag na leader dahil sa iyong pagiging masigasig at dedikasyon sa iyong panunungkulan. Bago ka lumisan, nais naming ipaalam sa iyo na ang lahat ng naituro mo sa amin ay mananatili sa aming mga puso at damdamin. At namulat ang aming kaisipan dahil nakita namin ang iyong maalab na paninindigan at paniniwala. Nang importante sa lahat ay ang paglingkuran ng inang bayan. At hindi namin makakalimutan ang paliwanag mo patungkol sa dialectical materialism. Bilang isang dating guro, ako'y kumbinsido sa filosofiyang ito. At ka, Teresa, huwag din natin kaliligtaan ang sinabi ni Commander Val na ang relihiyon ay parang opyo sa mga tao. At dapat mawala o mabura sa kaisipan ng tao na mayroon Diyos. Sige anak, lumakad na kayo. Ale, bag niyo. Maraming salamat anak ha. Tanggapin mo itong maliit kong pabuya sa'yo. Oh, tanggapin mo ito. Kawang ka ng Diyos, anak. Salamat, Mrs. Pagpalain ka ng Diyos. Pare, ayan na sila, Melchor. Mukhang malaking kinita. Dilensya natin. Para makatsibog tayo. Oo nga. Tomgum na ako eh. Sa wakas, makakain na tayong masarap. Oo nga. Bastos-bastos nyo naman. Kain kayo ng kain. Ni hindi man lang kayo marunong mag-alok. Kita niyong gutom na ako.
nagugutom ka pala eh. Ba't di ka maghanap buhay para makain ka? Hoy! Tumigil ka nga dyan! Eh kung dinudura ko yung mga pagkain nyo, Eh di subukan mo. aha, subukan daw? Pwe! 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 Eh di lamunin mo to. Tarantado ka, no, ha? Saan sila? Saan sila? Kala siguro nila kaya nila tayo ah. Biyaan mo na sila. Teka. Pasakay. Wow. Boss, nakakita ko na lalaking kailangan natin sa sindikatong to. Nasa kabataan pa siya. Mapusok na lalaki. Mapapakinabangan natin ang taong ito. Asan siya? Anong kanyang pangalan? Saan siya nakatira? Nasa squatters area siya, sa lugar ng basurahan. Sinusubaybayan ko at pinag-aaralan ko ang mga kilos at galaw niya. Hayaan niyo, boss. Kakausapin ko siya. Para madali pagpunta niya rito. Kung siya, ang taong hinahanap natin, palagay mo kaya, makukumbisi natin siya? Natitiya ko, boss. Dala ng kahirapan ng panahon. Madaling kumbisihin ang taong naghihirap at naghihikahos. Lalong-lalo na ang mga taong nakatira sa basurahan. Katulad ng lalaking tinutukoy ko sa inyo. Joe, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko sa grupo. Lumakad ka na. Subaybayan mo siya. Kajimi! Nandiyan na si Commander Baltasar. Mabuti kung gano'n. Commander, matagal ka namin hinihintay. Naririto sa akin ang mga plano na isasagawa natin.
Robert, di ba yun ang type of Cynthia? Lapitan mo na. Habang wala pa si Gas, isaya mo na. Baka mamaya, di ka pa makadiga. Baka naman gusto mong may ayuda muna. Hindi ko kailangan. Ray, tignan natin kung anong gagawa niya si Robert. Hi, Cynthia. Pwede pa tayong sumayaw? Ha? Ayun sana. Ito na. Pare ako na. Take care. Cynthia's been waiting for you. Ayun siya, oh. Hi, guys! Hi. Bakit ito pala? Nasiraan ako eh. Oh, baka may pinuntahan ka lang iba dyan. Why? Don't you believe me? Of course I believe you. Halika na. Ray, wala yatang magawa eh. Robert, piniya ka? Binastos ka, nakita ko. Kahit na gas na yun. Buwa ko yun, hindi ako papayag. Papawi ako. Pare! Come on. Let's continue the fun. Let's enjoy. Music. Umanya na tayo. Siguradong serto na naman ang aabutin ko kay Daddy. Ba't naman kasi gano'n ang daddy mo eh? Why won't he let you have a life of your own? Hindi ko nga maintindihan si Daddy. Cash, Oh, always remember that I love you. Say you love me too. I love you. Ano ba nakain mo ngayong umaga? Wala. Gusto ko lang lagi naririnig. Baba ka muna. Hindi na. Ha? Eh, kailan ulit tayo lalabas? Tatawagan na lang kita. Bye.
Honey, ang magaling mong anak. Wala pa ba? Wala na ba talagang ambisyon sa buhay ang batang yan? Kundi puro good time, good time. Barkada dito, barkada doon. Aba, puro pa siya lang inaatupag niya. Wala man lamang silbi. Adrian, don't be so hard on your son. Alam mo naman, nagbibinata yung tao. Huwag ka mag-alala. He'll grow up. He'll get over this stage. Just be patient with him, huh, honey? You know, honey, you have spoiled him too much. Ikaw rin. He will suffer the consequences. May kasabihan nga, he who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him. Hi, Ma. Hi, Dad. Oy, magaling na lalaki. Mabuti umuwi ka pa. Halika nga't mag-usap tayo. Dad, pwede ba mamaya na tayo mag-usap? Pagod ako eh. Nakita nga pagkasalbahin ng batang ito. Ni wala kang galang. Ni wala kang respeto. Ni wala kang modo. You cannot do this to me. If I want to talk to you now, I mean now. Ako ang may-ari ng pamamahay na ito. And as long as you are in this house, you have to abide by my rules. Is that clear? At pag kinakausap kita, tanggalin mo yan. Saan kang impyerno nang galing? At ganyan ang pagmumukha mo. Yan ang napapala mo. Sa makalukuang ginagawa mo. Tama na yan. Ano ba naman kayo? Kay aga-aga eh. Bakit ba ganitong nangyayari sa atin? Honey, you have an early appointment. You'll be late. Sige na, you have to go. Tayo na. Alam mo, Mami, sawan-sawa na ako sa kabubungangan ng Daddy. Parang sirang plaka. Kung minsan tuloy, naiisip kong layasan ng bahay na to eh. Ikaw naman. Pasensya ka na sa daddy mo. Nagmamalasakit lamang yun sa'yo. At dapat mo rin malaman na ang daddy mo may mga problema sa kanyang negosyo. Eh bakit niya sa akin ibinubunto ng init ng ulo niya? Hindi lamang kayo nagkakaintindihan. Pero iho, darating din ang araw magkakaunawaan kayo. Oh, huy, hindi ba magsashopping pa tayo? Halika na. Halika na.
Sarah? Sarah? Wala pa ba yung taxi? Wala pa. Malilate na ako nito. Makaiwan na ako ni Joyce sa airport. Magtatampo yung pag hindi ko sinundo. Saan ba siya manggagaling? Sa Davao. Siya yung best friend ko nung high school. Sige na, mag-abang kang taxi. Hindi na kailangan. Andiyan yung kotse ko. I can take you anywhere you want to go. Wag na, makamabala ka pa. Marami naman taxi dyan. Sarah, pakitingin mo nga yung taxi. Paano ka nakapasok dito? That's my secret. May magic ako. Hindi, biro lang. Nakita ko kasing bukas yung gate nyo. Tumuloy na ako. I hope you don't mind. Bakit ka nandito? Wala, dumalaw lang. Saka para humingi ng paumanhin sa inasal ko sa party. I was drunk. Please forgive me. Yeah, it's okay, pero sana naman tumawag ka bago ka nagpunta rito. Kasi pag nagkasabay kayo ni Gus, malaking gulo yun. Ano ba naman masama sa ginawa ko? Masama bang dalawin ng babaeng crush mo? Robert, alam mo naman boyfriend ko si Gus, no? You cannot come here anytime you want. And besides, mahal ko siya. I can never exchange him for any other man, okay? Eh, yun na nga hirap din eh. Eh, ikaw, sigurado ka ba mahal ka niya? Hey. What are you trying to suggest? Cynthia, hindi sa sinisiraan ko si Gus. Pero Gus, he's not the faithful type. Baka isa ka lang sa kanila. I refuse to believe you. How dare you say something like that about Gus? Okay. I may be wrong. Huwag ka na magalit oh. At least, we can be friends. Pwede ba? Sige na naman. Sige. Shake? Yun lang pala eh. Cynthia, walang makuhang taxi. Natuloy kasi ang welcome bayan ngayon. Naku, paano na to ngayon? Can I offer you a ride? After all, what are friends for? Sige. Sumunod ka. Sara mo yung gate, ha? Let's go. Ano ba? Oh, Gus! Kaalis lang niya. Hindi mo ba siya nakita? Nakita ko nga sila eh. Saan sila pupunta? Hindi ko alam eh. Ikaw mo nga ako ng ballpen at papel. O sige, kukuha ako. Pasok ka muna. Anong sabi niya? Wala ba siyang bilin? O kailan daw siya pupunta dito? Ha? Wala eh. Ate, mukhang galit. Sa tingin ko, nagselos. Kasi nakita kang kasama mo si Robert. Gus! Hindi niya naunawaan kung bakit ako sumama kay Robert eh. Kailangan malaman niya yung dahilan. Saan ko siya makukontak? May iniwan ba siyang address sa'yo o address o telephone number kung saan ko siya pwedeng makontak? Wala eh.
Intindihin mo sana, Vicky, itong mga sasabihin ko sa'yo. Alam ko kung gaano kahalaga sa'yo ang batang yon. Pero alalahanin mo ito. Maling-mali ang paraan mo. Kinonsinti mo mga liko niyang galaw. Kaya, maabuso sa tuloy. Hindi naman, Adrian. Pero, hindi mo makukuha ang bata sa puro sigaw at bulyaw upang masunod ang gusto mo. Ang gusto ko nga, magkaunawaan kayo at magkapalagayang loob. Ano nga bang ginawa ko sa pasimula? Hindi ba puro pangaral nang sa ganun matuwid siya? Pero may nangyayari bang pagbabago? Wala. Huwag kang mainip. Darating din yun. Darating? Darating? Kailan pa? Here we come. We're gonna have a good time. Oh, sure. Ricky, mauna ka na sa sakyan. Papaalam lang ako kay Mami. Okay, I'll wait for you in the car. If you remember, Vicky, namatagpuan natin ang bata. 20 taon na nakakalipas. Adrian, kunin natin siya. Malay mo, baka hulog siya ng langit sa atin. Baka ito na magbigay ng swerte sa ating negosyo. Vicky, ano ka ba naman? Hindi niya alam kung saan lupang nanggaling ang bata niya. And we don't even know the parentage of this child. Basta, kukunin ko na siya. Ayaw kong ampunin ng batang yan. Naging mapilit ka lang. Kaya pinagpigil. Pinagtsigaan kong situhin ang batang yan. Subalit, magkasalungan tayo. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Mami, huwag na hunin niyo yung pagkaila sa akin. Sapagkat alam ko ng katotohanan. Katotohanan? Anong katotohanan? Ano bang pinagsasasabi mo? Mami, narinig ko lahat ng pinag-usapan niyo ni Daddy. Umpun lang pala ako. Pinulot niya lang naman ako sa basura. Hindi ba? Huwag mong paniwalaan ang lahat ng nadidinig mo. Hindi totoo yan. Nasabi lang yan ng daddy mo dahil sa laki ng galit niya sa'yo, anak. Huwag na ho kayong magkaila, Mami. Kaya pala laging galit sa akin si Daddy. Hindi niya naman pala ako tunay na anak. Sa palagay ko, kalabisan na ako sa pamamahay na to. Hindi, anak. Maraming salamat, Mami, sa lahat ng pag-aaral ang ginawa niyo sa akin. Hindi. Gas. Anak. Gas. Bumalik ka. Gas. Gas. Saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Adrian! Honey, it's about time Gaspar knows the truth. It's good for him. Hindi mo maiaalis na masaktan ako sa mga pangyayaring ito. Pinalaki ko ang batang yan sa loob ng 20 anyos. As though he was my own real son. Pagkatapos mawawala siya na parang isang bula. Yes, I know I've spoiled him. Pero nagdulot naman si Gas ng kaligayahan sa aking buhay na hindi kayang bayaran ng anumang halaga. And you know, I've always wanted to have a child.
Yan ang abang kutob ko eh. Anoon pa man, na ang batang yan ay magiging kaagaw ko pa sa pag-ibig at atensyon na nararapat lamang para sa akin. Nagkatotoo nga. Sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahinga. Ano ho yun? Ako nga pala si Joseph. Ako naman si Melchor. Si Rigor, si Willie. Matagal ko na kayo sinusubaybayan. Habang nakikita ko kayo nagkakalkal ng mga basurang ito, nahabag ako sa inyong kalagayan. Nais kong makatulong. May trabaho kami para sa'yo. Sa akin? Anong klaseng trabaho? Baka hindi ko ho kaya. Wala ho kasi kaming alam na ibang trabaho kung hindi magpulot ng basura eh. Kayang-kaya mo yan. Madali lang naman ipagagawa namin sa'yo eh. Ano, gusto mo ba? Paano po sila? Hindi ba pwede kaming tatlo? Ikaw muna. Pag ikaw'y natanggap na, saka mo lala sila balikan. Areglado ba? Rigor, dito muna kayo. Ingatan mo yung libro na yan. Sige, Gan. Tayo na. Boss, siya yung lalaking sinasabi ko sa inyo. Ang pangalan niya ay Melchor. Ikinagagalak kung makilala kita, Melchor. Maupo ka. Marahil, nabanggit na ni Joe ang uri ng trabaho na ipagagawa namin sa'yo. Oo. Nabanggit na ni Mang Joe ang uri ng trabaho ang papasukan ko. At napagpasyan ko ng tanggapin ang iyong alok. Magaling. Makapag-uumpisa ka na ng trabaho mo. Bukas, may operation tayo. Sige.
Baba! Bilis! Baba! Bagal! Oh, Gus, bakit nag-iisa ka dito? Join the fun. Sige, pare. May problema lang kasi ako eh. Problema? Lahat naman tayo may problema eh. Kaya lang, dito natin dinadaan. Ba't di mo subukan?
Hindi ko yata kaya yan, pare. Kaya mo yan. Ito ang solusyon sa ating problema. Try it, you'll love it. Oh, sige na. Sigurado magugustuhan mo ito. O pare, hawakan mo. Subukan mo. Magugustuhan mo yan. Sige na pare. Kami bahala. Walang mangyayari sa'yo. Okay? Maski na anong sabihin mo, hindi mo mapagbabago isip ko. Cynthia, matagal mo na siyang di nakikita. Sana man lang tumawag siya. Or, at least give you a note. Cynthia, I've heard that he is now a drug addict. At talagang lulo na siya sa drugs. Would you like a drug addict for a boyfriend? Wow, pare, heavy. Eh, nandito naman ako. At alam mo, mahal kita. Why don't you try me? Hudas ka rin, no? After saying bad things at the back of gas? Sa palagay mo magugustuhan pa rin kita? Well, you're wrong. And I don't need a friend like you. Makakalis ka na. Cynthia, I'm sorry. Get out, please. Tandaan mo to. One day you'll be looking for me. And I won't be there. Rigor! Willie! Oh, Melchor! Uy, kamusta ba, ha? Ba? Mukhang big time ka na ngayon, ha? Ano swerte ba dumapo sa'yo? Ang ganda ng damit mo. Ano, kamusta ba? Mabuti, naisipan mo kaming dalawin. Pasensya na kayo, di kayo nadadalaw, ha? Busy kasi sa opisina, eh. Pero, para sa inyo to. Oh, uy, sa inyo lahat yan. Wow, ang dami. Oh, baka pwede ka meron ni Willie. May pasok mong trabaho. Eh, wala pang opening sa opisina, eh. Hayaan mo, pag nagkaroon ng opening, sasabihan ko kayo agad. Delta 2, Alpha 1. Delta 2, Alpha 1. We are on target area. Target spotted. Advising support. Standby. Asahan ko yun, ha? Paano? Nagmamadali ako, eh. Magbalitaan na lang tayo, ha? Sige. Walang kikilos! Pulis ito! Oh, sarap nito. Oh, corned beef. Wow! Bagay sa akin to. Kahit talaga ni Melchor. Ito. Tandaan mo ito, anak. Kailangan mabura at mawala sa kaisipan ng tao ang katuroang mayroong Diyos. Ang nagtuturo nito ay kailangan din likidahin. Ang reliyon ay opyo sa tao.
neither know we what to do, but our eyes are upon thee. Sabi ni Haring Diyos, siya pati siya'y matutuhan ko ng mga political leaders sa ating bansa. Sabi niya, nananalangin siya, Panginoon, pananampalataya. Para tayo magkakaroon ng pananampalataya, isang formula. Romans chapter 10, verse 17. Paligiran ka man ng katakot-takot na religious leader. Magsimba ka man araw at gabi. Manalangin ka man araw at gabi. Hindi ka magkakaroon ng tunay na pananampalataya. Hindi ka magkakaroon ng tunay na pananalig sa Diyos at sa Kanyang salita. Hindi mo mararanasan ang miraculous works of the living God kung ikaw ay walang tunay na pananampalataya. At ang tunay na pananampalataya ng mga katindaman, Romans chapter 3, verse 17. Faith cometh by praying, by mingling with religious people, by hearing the homily, the word of God says, hearing by the word of God. Romans chapter 10, verse 17. Amen. Para pagkakasin ng Panginoon. Amen. Listen carefully, please. This is... Robert, siya si Sergeant Narvaez, taga-anti-narcotics. May impormasyon ka raw tungkol sa mga nagpapat-session at mga nagsasyabu. Oo, alam ko nga saan pinagdadausan ang kanilang pot session eh. Maaari bang turo mo sa amin? Oo. Oo, ngayon, sasama kita sa opisina. Ha? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Liga. Sige, okay, bahala. Mga polis ito! Wala tatakbo! No, dyan! Dyan! Dito! Sige! Binigyan niyo ako! Sige, dyan! Sige! Bilisan niyo! Babagan! Oh, ikaw! Go! Tumayo ka! Tayo! Ka! Tayo! Halika! Oh, kayo! Sumunod kayo! Vicky? Vicky? Vicky, halika!
Ano ba nangyayari sa'yo? Para ka naman nasusunugan dyan eh. Andyan na ako, honey. Madali ka! Oh, bakit? Nabasa mo na ba ang dyaryo ngayong umaga? Hindi pa. Bakit? Anong balita? Huwag mong sabihin tungkol kay Gas. Well, you better believe it. Ni-raid ng mga narcotic agents ang isang den na dinadaosan ng mga drug addicts. At isa sa mga naresto si Gaspar Oliver na dapat patuloy ang pangalan ko. What a shame! Ano ang gagawin nila sa kanya? I don't know. Siguro, ikukulong. Ikukulong? Saan siya ikukulong? How do I know? Dapat mapuntahan natin siya. Halika na, Adrian. Saan ba siya ikukulong? Anong gagawin nila sa anak ko? Ayon sa intelligence report na ito, kumpirmado na ang lahat ng pagpapasalang at liquidation ng mga pulis at mga sundalo dito sa Metro Manila ay kagagawan ng hit squad ng grupong pinanguna ni Cabal, otherwise known as Commander Baltasar. Ang kanilang operation ay tinatawag na Agaw Armas. Bawas ako. Mga bata, tandaan ninyo, pasyadong mapanganib at notorious itong si Commander Baltasar. Subalit, we will get him alive. Huhulihin natin siya ng buhay. Meron silang bagong itinatatag na liquidation squad. Ang pangalan ay Delta Force. Mas marami tayong impormasyon na makukuha kung mahuhuli natin siya ng buhay. Is that clear? Yes, sir. That's all, ma'am. Bakit, anak? Bakit ka malungkot? Kasi daddy, nag-aalala ako. Baka kung ano mangyari sa'yo. Balitang balita na si Commander Baltasar ay mapanganib. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tsaka, alam ko naman na malaki ang sampalataya mo sa kanya, hindi ba? Opo, daddy. Ang gawin mo na lang, pagdasal mo na lang ang daddy mo, okay? Ito ang tandaan mo na. May awa ang Diyos. Babalik at babalik ako.
Tingnan mo! Mrs. Oliver, nandito ho ang anak ninyo. And we are doing the best that we can. I'm sure we'll be successful in treating him. Maraming salamat sa inyong concern for my son. Oh, is there a possibility for me to see him today? Oh yeah. Meron kami ngayong fellowship doon sa aming multipurpose hall and I require all the patients to attend. Thank you, Colonel. Thank you. I will enter his gate, thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. Gus? He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. I will enter his gate, thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Sir. Ano yun? Pwede mo bang magtanong? Yun ho bang nasa loob ng selda, si Gaspar Oliver? Hindi ho. Yun ho si Commander Baltasar. Yun ho yung notorious hitman ng Delta Force Unit na nahuli ho namin. Ganun ho ba? Saan ho ba yung Narcom Rehabilitation Center? Dyan ho yun sa next building. Salamat. Gaspar Oliver, may dalaw ka. Cynthia. Gus. Teka, ikaw nga ba si Gus? To tell about his love in the morning and his faithfulness at night. When the shadows fall
sino yung nakita ko sa selda, kamukha mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi, wala. Siguro nahihilo lang ako. Nalilito ako. Kumusta ka na? Ha? Melchor, kamusta ka na? Bakit ka sumama sa masamang loob na yun? Tingnan mo tuloy nangyari sa'yo. Nakulong ka. Ginawa ko lang naman yun dahil sa hangarin kong makaahon tayo sa kahirapan. Alam kong mali at masama ang pagsama ko sa sindikato. Pero wala na akong alam na ibang paraan para makaangat tayo sa buhay. Hindi mo dapat ginawa yun. Akala mo ba ginusto ko yun? Eh kung hindi ba tayo naghihikaw sa buhay? At hindi sa bawat araw na ginawa ng Diyos kaharap natin basura? Sa tingin mo papasok ko sa ganung uri ng trabaho? Hindi. Kaya lang mo itong nagkaganito. Ay halos wala tayong makain. At ang mga damit natin, mababaho, punit-punit. At wala tayong pera. Simpleng buhay lang naman hinangat natin, di ba? Yung bang hindi tayo laging gutom? At sa tuwing pagmulat natin bawat umaga, may makikita tayong magandang araw. Magandang hinaharap. Pero wala. Wala. Hindi tumating yung umagang yun. Pero nagsisisi ako. Dahil alam ko nasama ako sa maling pamaraan. Melchor, naunawaan namin ang nangyari sa'yo. Subalit, hindi pa huli ang lahat. May pag-asa tayo. Nasusulat dito ang pag-asa natin. Ito ang nagpangulat sa akin sa katotohanan. At nalaman ko na ang lahat ng tao sa mundong ito ay pilay sa espiritual. Bagamat, nakikita mo akong pilay sa pisikal. Hindi na ako pilay sa espiritu. Ito ay dahil sa himala ng ating Panginoong Hesus sa buhay ko. Ito ang Bibliyang napulot mo sa basurahan. Kailangan mo ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayong lahat ay tumayo mga kaibigan at mga kapatid. Ako po ay narito kasama ng aming grupo ang Tinig ng Himala Christian Family Fellowship upang ipahatid sa inyo ang kakaibang mensaheng nais ipadala sa inyo ng Diyos sa mga panahong ito. And that is, God loves you and He has a wonderful plan and purpose for your life. Opo, maging sino ka man, babae o lalaki, bata o matanda, mayaman mo na mahirap, mahal ka ng ating Diyos. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat sa pagkakataong ito ay binigyan po niya ako ng pagkakataong madala sa inyo ang magandang balita mula sa ating Panginoong Hesus. Ano po ang magandang balitang ito mga minamahal? Kayo pong lahat na narito sa likod ng rehas na bakal, marahil po ang karamihan sa inyo ay nawawala na ng pag-asa sa buhay. Ang iba sa inyo ay resign na dito na kayo tatanda at mamamatay. Subalit tandaan niyo mga minamahal, merong Diyos na sa inyo nagmamahal. Maaring naging magulo ang inyong buhay at marami ka ng pagsubok na pinagdaanan ngunit nabigo. Malugod ka pa rin inaanyayahan ng Panginoong Hesus na lumapit ka sa Kanya
at tanggapin ang kanyang kapahingahan. Maraming tao sa ngayon ang ginagamit ng kaaway upang linlangin ang kapwa-tao. Iyain ang mga bilanggo upang ang mga bulag ay makakita, upang ang mga nakagapos ay makalaya. Tandaan niyo mga minamahal, makinig lang kayo sa salita ng Diyos at kapag ang salita ng Diyos ay nakapasok sa inyong puso at nagawa niyong manampalataya, mabubuksan ang bintana ng langit, magkakaroon kayo ng mga himala sa inyong buhay. At kahit anong sama o pagkaliko ng iyong buhay, at marahil marami ka nang napagnakawan o kapwa na nasaktan, gawa ng kasalanan umaalipin sa iyo, maging ikaw isang drug addict na sa wari mo'y wala ng pag-asa. Ang iyong bukas, kahapon at ngayon ay nakasalalay na sa drugs. Kaibigan, meron akong mabuting balita para sa iyo. Kaibigan, narito si Jesus upang bigyan ka ng bagong buhay, bagong pag-asa. 2,000 taon na ang nakakaraan doon sa krus ng Kalbaryo. Tumigis ang dugo ng Diyos upang ang anumang kasalanan ay hindi makahadlang at anumang kadiliman o kasamaan ay hindi maglayo sa iyo at sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, remember this. God will start a new life in you and you will have a new beginning. Yan ang magandang plano ng Diyos para sa iyo at para sa ating lahat. Kaibigan, bakit hindi mo tanggapin ang kanyang paanyaya ngayon din upang maranasan mo ang bagong buhay kay Kristo Jesus? Sabi niya, sino man ang lumalapit sa Kanya, hindi niya itataboy. Nais ba niyong lumapit kay Jesus? Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah! Glory be to God! At ang Diyos po ay dakila, ibibigay ang hinihingi ng inyong mga puso. Praise God! Hanggang sa linggong darating, sana'y makasama namin kayong muli. Salamat! Gus? Gus! Gus! Halika. Ma. Hi, Ma. Ma, it's good to see you, Ma. It's good to see you too. Oh, ano? Kumusta ka? You know, I missed you. I miss you too, Ma. Oh. Ma, siya nga pala, siya si Cynthia. Hi. Hello. Hello. Para sa'yo. Uy, ang sweet-sweet mo naman. Ano ba nakain mo? Wala. Tuwan-tuwa lang ako kasi nakita kita ulit. Ako rin. Gosh, you know how much I care. Nasisiyahan nga ako dahil alam ko na malapit ka nang lumabas. Alam mo, Cynthia, napamahal na rin sa akin ang rehabilitation center na to. Dito ko naranasan magkaroon ng mga kapatid. Sumagot si Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako inyong kilala, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Dito ko naunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay. At dito ko rin nakilala ang tunay na Diyos. At natutunan ko
na hindi lahat ng bagay mabibili ng pera. May kasabihan nga, you can buy food, but not appetite. You can buy a bed, but not sleep. You can buy a house, but not a home. Alam mo, Gus, ang gandang kasabihan yan. Sinubukan kong baguhin ang sarili ko. Pero ang Panginoon lang pala ang makakagawa nito. Siya lang pala ang kailangan sa buhay ng isang taong tulad ko. Kakaiba rin yung nararamdaman ko eh. Habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Doon sa multipurpose hall, I felt very refreshed. Siguro yun yung tinatawag na presensya ng banal na espiritu. Guess, honey, what I have in my hand. What is it, honey? Sabihin mo sa akin. Bago bang kontrata? Naaprubahan ba yung ating bank loan? Masikit pa sa bagong kontrata o bank loan. Ano ba? Tell me. Ang hawak ko ngayon ay isang contract between God and man. I'm reading the Bible. I have realized now how harsh I've been towards God. Malaki din ang pagkukulang ko sa kanya. Sana'y malaman niyang that I'm sorry about everything. Adrian, I'm so happy for you. That both of us have come to the point of realization that we have failed to build a family according to biblical principles. Hayaan mo. At makakarating ito kay Gus. Sa ating anak. Oo, sa ating anak. Makakarating ang nais mong sabihin sa kanya. I'm on my way. I'm going to visit him right now sa rehabilitation center. Dad, alam ko hindi na ako karapat-dapat sa tahanang ito. Subalit naglakas loob akong pumunta dito. Para sabihin sa'yo at kay Mami that I'm sorry for all the troubles I've caused you. Binigyan ko ng kahiyan ng pangalan mo, Dad. I'm sorry. Patawarin niyo sana ako. Nais ko sanang malaman niyo na naging mahirap man ang kalagayan ko sa rehabilitation center, ay nagdulot naman ng kabutihan sa buhay ko. Naranasan ko matamis na hipo ng ating Panginoon. Nagbago na ako, Dad. I'm a changed man. I know. Welcome home, son.